I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Ayun guys, meron akong info video sa inyo. Ayan, naku mga kababayan. Eto, nagsalita si Congressman Sandro tungkol dito sa impeachment na final laban sa kanyang ama. Siyempre kahit sino anak, nasasaktan din yun. Lalo't alam mo na walang basihan, still pa din. Yes, because they are anti-Marcos. Gano'n lang yun. Gusto na lang talaga, to destroy the credibility of our President PBM. Ganun lang yun. Para makuha ang simpatya ng mamayang Pilipino, para magalit sila. Ang dami. Ganun lang yun. At alam nyo rin naman yan. Sabi po dito ng ating congressman, mga kababayan, basahin po natin para kumpleto detalyado. Ayan, sabi po ng Abanti TNT. Baka nagtatanong kayo, bakit suki mo si Abanti? Because Abanti guys, tinatranslate nila sa Tagalog. At isa pa, yung mga nagbe-message sa atin, I hope, sabi nila, dapat Tagalog yung lagi kong kinokontent. Yes, I'll really try my best, what to do my best. Because you are the best for me, mga kababayan. Nakso naman talaga. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Seryoso po ako, hindi po ako, I cannot take back my words to say all my followers, especially the Marcos Loyalist supporters. Of course, guys, importante kayo sa akin because kayo ang Marcos Loyalist ko, no? Tayo yung magkakasama pagdating sa eleksyon, no? 'Di ba? Lalo na pag Marcos ang tumakbo, 'di ba? Lalo na pag susuporta ng pangulo, of course. 'Di ba? That's why I said that. Ganun lang yung kasimple. Mahalaga kayo. Tayo magkakasama, magkakaisa, magtulungan para sa ating bayan. We should protect our country naman, especially the president. 'Di ba? Sampu ng kanyang pamilya. Sabi po dito guys, Sandro Marcos umiksit sa pagtalakay ng rules panel sa impeachment complaint versus PBBM. Natural, papa niya yun eh. At saka hindi naman importante. There's no legal basis para, umaten ka. Para ano? Gusto lang talaga ibagsak ang Pangulo. Wow! Uupo nila yung tamad, mamatay tao. Hindi pwede yan. Diba? January 26, 2026, guys. Sabi po dito ni Congressman Sandro, hindi sasali si House Majority Leader at Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos sa pagtalakay ng House Committee and Rules sa impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay, hanggang dyan lang yan guys, hindi makausad yan. Saan ka makakita? Kung sinong pinakamagaling na Pangulo, yun pa ang taniman mo ng ebidensya na wala namang basihan. Di ba? Tulad na lang yung mga Makabayan Black, ay mga ano yan, mga salot yan. Siyempre pangalawang DDS talaga. The decision is guided not by legal compulsion, but the higher obligation to preserve the integrity of the House Representative, to protect the credibility of its processes, and to uphold the public's trust in our constitutional system, sabi ni Marcos sa isang pahayag. Oo nga naman, di ba mga bes? Ganun lang yan. Kasimple. Sos Mario Joseph. Na baka sasabihin pa kinakausap ni Congressman Sandro, ang mga congressman, wag ituloy yung impeachment. Yung ganun mga klaseng utak ng mga anti-Marcos, di ba? Kaya mas maganda hindi na lang siya sumali. Para walang masabi yung mga tao. Di ba? Kumbaga pinaubayan niya na lang sa iba. While I'm fully aware that the rules of the House do not require my inhibition, and while I remain confident, in the independence and professionalism of my colleagues, I recognize that leadership sometimes calls for restraint rather than participation in a moment that tests institution perception matters as much as procedure. Yun naman talaga eh. 'Di ba? Ako naman,
I'm hoping talaga ang mga ibang congressman magising, no, dito sa mga taong nagpa-file ng complaint na wala naman talang basihan. Even si Congressman Adjong, ano lang daw yan mema, kumbaga hanggang salita lang, wala naman basihan, di ba? Kahit naman na si Congressman Puno, ganun din, at siyempre sila Congressman Asindre, walang kwenta. Alam nyo yung mga nagpa-file katulad ng Makabayan Black, ay nako, pasikat lang yung mga yan pasikat lang, sa totoo lang. See, a House Majority Leader and a Chairperson and a House Committee on Rules and Committee na namamahala sa rules ng House, Rules of Procedures Governing Inquiries and Aid of Legislation, Rules of Procedure and Impeachment Proceedings, Order of Business, Calendar of Business, Referral ng Bills, Resolution, Speeches, Committee Reports, Messages, Memorials, Petition sa angkop sa committee at paglikha ng bagong committee agay. Ang impeachment complaint ay inihain sa Office of the Secretary General na siyang nagpapadala nito sa Office of the Speaker. And Speaker Office naman ang nag-aatas na isama ito ng rules panel sa order of business upang ma-refer sa House Committee on Justice. Ayan. Sabi ni Marcos na hindi dapat mabahiran ng personal na interes ang pagganap ng kamera sa mandato nito. Ayun nga 'di ba? Siyempre, hindi mo maiwasan 'yan. Lalo't pa yung mga nagko-complain yan political motivated lang lagi ang nasa utak nila. Bakit? Kasi ipupursige nila dahil alam nyo malapit ng 2028 para sila naman ang makapwesto sa pinakamataas. 'Di ba, mga kababayan? Sino ba ang mga manok ng mga yan nasa Senado? See? Huwag nyo sabihin hindi. Isa na dyan si Ontiveros, si Kiko, si Bam. Yan. Dilaw na naman. Nako. Parang awa nyo sa bansa. Please lang. Nako, sila na naman. Ang importante doon tayo kung sino man ang i-endorsohin ni Pangulong Marcos Jr. Di ba, mga bes? May recusal ensures that no question may be raised about the fairness, objectivity, or legitimacy of the process, and that the focus remains where it properly belongs, on the Constitution, the facts, and the rules of law. Sabi pa nito, yes, ganun lang yun diba? Ganun lang naman ka-importante yan sa mga sa mga legislation, ibig sabihin sa mga sulod, mga kababayan, alam naman siguro nila kung gaano kasipag ang Pangulo. Sa mga lugar-lugar nila, naaambunan sila ng tulong ng gobyerno. Dirty Marcos administration, always naman yun nakikita naman natin ng Pangulo every time sa mga kalamidad. Ang Pangulo natin nandoon sa isang region na tinatamaan, always present ang Pangulo with so much relief goods, millions, etc. No, 'di ba, guys? Ganun lang. Kaya ako trust ako sa mahal na Pangulo, and of course sa ibang mga congressman, nakikita nila kung paano magtrabaho ang Pangulo at kung gaano ito ka-hands-on tumulong sa kanilang mga lugar. Except lang yung mga salot. 'Di ba? Kahit sabihin mo may nagawa ang Pangulo na tama, mali pa rin sa kanila. Kasi patay mali sila. Ganun lang yun ayan I take this step not a retreat from responsibility, but as an affirmation of it. Public office is a trust, and the trust is the strengthening when those who hold power are willing to step aside to protect the institution. Deserves, dagdag pa ni Marcos. Ayon kay Marcos, nanatili itong nakatuon sa pangganap ng kanyang trabaho bilang House Majority Leader. Yes. Diyan ka believe dyan sa batang Marcos na yan. Napaka fair niya lang talaga sa lahat. Kahit sabihin mo yung papa niya na final lang ng complaint, which is ang impeachment, cool na cool pa rin siya. Ginagalang niya ang proseso. You see? Yan ang totoong mambabatas. Very professional. Nakakaintindi. Ay yung iba, hindi nakakaintindi.
Oh, 'di ba? Oh. I express full confidence that the House will act with independence, sobriety, and fidelity to Constitution in the addressing this issue. Dagdag pa ni Marcos, our democracy is strongest when institutions are bigger than the personalities and when the public servant choose principle over proximity. Oh, you see, mga beswa? Sabi po dito mga nagko-comment ng mga DDS. O, yan o. Umiwas lang. Tama lang na umiwas si Sandro. Conflict of interest yan. Yes, gano'n lang yun. Basic ethics, mas important ngayon, hindi drama sa impeachment, kundi linisin ang totoong problema ng bansa. Corruption sa proyekto, DNR, lahat-lahat. O, diba, komisyon at mga kontratistang protektado ng politiko. Alam niyo mga kababayan, lahat ng nangyari sa bansa natin ngayon, hindi po mabubunyag yan kung di kay PBBM. 'Di ba, sa pag-expose ng flood control issue. Wala, ay talamak ang kawatan eh. Dekada na, lahat yan sinalo niya. Noong panahon ni Digong, puro pugo, scams, drugs, at basurang kriminal ang pumasok. Yan ang tunay na. Sabi niya dito, maganda ito yung sinabi ng nag-comment eh. Noong panahon ni Digong, puro pugo, scam, drugs, at basurang kriminal ang pumasok. Yan ang tunay na kahihiyan. Ngayon, mas malinaw ang direksyon, mas bukas sa investment, mas profesional ang kausap sa China at sa iba. Kung seryoso tayo sa good governance, tigilan ng politika, ng pamilya at tutukan ng sistema na pinanggalingan ng nakawan, doon lalabas kung sino talaga ang may malasakit sa bansa. Yun ang tamang mindset, guys. Diba? Wala eh. Diba? Sinisingit nila yung impeachment na yan. Kung ang ginawa nila is tumulong na lang sa Pangulo, ay sos, gaganda ang buhay natin. Wala eh, kanya-kanya eh. Ito si Tinyo. Kung ito si Tinyo talaga, kung abogado lang ako, hamunin ko talaga ito ng debate sa totoo lang. Ang kapal ng apog nito eh. Itong mga makabayan black. Sa kasaysayan ng Pilipinas, tanungin ko kayo. Ano ba ang nagawa ng makabayan black sa bansa nito? Di ba wala? Nagsisweldo sila, wala naman silang naipatayo ng malalaking buildings para pakinabangan ng Pilipino. Di ba? So sumisweldo sila. Ang kakapal ng mga pagmumuka, lalo na yun si Ilagan, at saka yung kulot na akala mo kung sino. Di ba? Yan, yung mga yan si Rias, si Baba, ay sus, Mario Joseph. Nako, alam ko ang Pangulo hindi yan eh. Wala siyang kaaway. Siya ang inaaway. Yung mga kalaban niya, wala siyang pake. Alam mo naman ang Pangulo, mga kababayan, mabait po yan. Kahit sino ka. Diba? Wala siyang pake. Kaya, pag budget, mandatory kasali. Tama lang si Congressman Sandro. Itong mga allies ni Lustay, pilit na impeach ang Pangulo na walang silang dapat ebidensya. Iniiba ang issue sa halip na tuloy-tuloy yung pag-imbestigasyon sa mga magnanakaw sa pera ng bayan. Ginugulo nyo lang ang Pangulong BBM. Pero huwag po kayo mag-alala. PBBM kasama nyo kami. Higit sa lahat. Hindi kayo pabayaan. Ang ginabayan kayo ng Diyos Ama. Tama yun, guys. Tama ngayon. Noong panahon ni Digong, grabe. Matindi. Nag-ooperate sila ng pailalim. Tapos, nabunyag lahat yan. Nung si PBBM na ang naupo, wala. Sabog lahat, Dami palang nangyari na hindi maganda sa panahon niya. Ngayon, look. Look. Yung sa mga EJK, what happened? Kawawa sila. Hindi nila nakuha ang justice noon. Sa hustisya, sa mga namatay. Di ba? Pero sa panahon ni PBBM, sus, kuhang-kuha na. Dahil si Digong, nakulong. What if Duterte ang namuno sa Malacanang? Di ba mas kawawa tayo? Baka hanggang ngayon, marami nang namatay. Baka hanggang ngayon, di pa matuklasan ng mastermind sa Sabugiro. Di ba? Pero dahil sa leadership ni PBBM, lahat yan, watch out. Di ba? Nawashing out nga. Daming nakulong ng mga big fish. Kasama na po yung dating leader. Di ba? Although, nasabi po natin, na isinampa yung kaso sa ICC 2017. Pero
without the I think permission of our President PBBM, hindi po maikukulong doon yun, di ba? Correct me if I'm wrong, guys. Well, dahil mayroon naman warrant ang ICC nung panahon yun sa paghuli kay Digong nung March 11, 2025, mga kababayan. Pero higit sa lahat, yung ano ni Pangulong Marcos Jr., present niya yung permission niya na kung tutuusin nga, sabi ni Katunying, kayang-kayang pagilin ni PBBM eh. Kaso lang hindi na. 'Di ba? At sumusunod na rin lang siya talaga sa rules of regulation ng ng batas. So yun mga kababayan, ano pong kapalagayan nyo? So ayan ang ating congressman umiskit sa pagtalaga sa rules panel sa impeachment complaint laban sa kanyang ama. Maganda po yun para walang conflict of interest. Baka sabihin nga, di ba? Sabi ko nga, baka sabihin, kinausap yung mga congressman, ganito, ganun. No. Di ba? Ganun eh. Alam nyo naman ang utak ng mga Pilipino, lalo na yung mga anti-Marcos, mga toxic mga yan. They are toxic rats. Ayan, di ba? So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Sabi po ng kabanti. Di ba? Kaya abangan po natin ang mga resort, of course. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye. Babus. God bless Philippines. There's more guys. Follow me and likes. Thank you. Bye. There's more.